iglesia ay sama-sama, Panginoon, na magpupuri sa iyong banal na pangalan, makikinig at mag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin ko, Panginoon, sa aming pag-aaral ay katulad ng aming inawit, mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At ang sinag ni Kristo, Panginoon, ang siyang makita namin sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Mahayag ka, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, at ang bawat isa ay lumuwalhati sa iyong banal na pangalan. O Diyos, hinihiling po namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, na bigyan po ng kalinawan ng isipan ng bawat isa, nang sa ganon ang iyong mga salita ay lubos naming maunawaan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang pag-aaral na ito. Maging, O Diyos, dalangin namin sa umagang ito ang aming kapatid na si Nanay Rosenda. Dalangin ko, O Diyos, na i-comfort mo siya, maging ang kaniyang pamilya, Panginoon, na ngayon ang araw ng paglilibing ng kanilang mahal na ama. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kagalakan sa kanila, O Diyos, na kung saan, Panginoon, sa gitna ng pagdadalamhati, ang kagalakan na nagmumula sa iyo ay mahayag sa kanilang buhay. Salamat po, maging yung mga kapatid namin na wala rito, O Diyos, mga may karamdaman. Dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan ay ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Maranasan nila, O Diyos, ang pagkilos ng iyong makapangyarihang kamay sa kanilang buhay. Salamat po sa inyo namin sila ipinagkakatiwala, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, at ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Noong ako po ay nag-aral sa Bible School, meron akong kaklase na medyo may edad na siya, at siya yung tinuturing naming tatay sa loob ng aming dorm. Nakita ko sa kanya yung passion pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil siya ang pinakamatanda sa amin, makikita na siya rin yung pinakadisiplinado. Siyempre kapag medyo mga bata pa, nandiyan pa yung mga pasaway. Diba? Kahit nasa Bible school, nandiyan yung mga makukulit pa. At siya yung, kahit papaano, siya yung nag-guide sa amin kung paano maging disiplinado. At bagamat siya ay hindi ganun kahusay sa pag-aaral, ay ganun pa man, siya yung pagdating sa pamumuhay bilang Kristiyano ay makikita siya bilang magandang huwaran. So kaya nakakabilib itong classmate namin. Ngunit makalipas ang humigit kumulang 5 taon, nalungkot ako sa aking nabalitaan, sapagkat ang kaklase namin na ito ay naligaw. Naligaw siya sapagkat siya ay nadala sa maling pananampalataya, at ito ay labis kong ikinalungkot, itong pangyayaring ito. At hanggang ngayon, wala kaming balita kung siya ba ay nanumbalik o tuluyang nawala sa kaniyang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ang maling katuruan at ang mga nagtuturo nito ay may malaking pinsala na nagagawa sa isang iglesia, especially sa early church, sapagkat lumilikha ito ng maling pananaw at maling pamumuhay ng mga mananampalataya. Dahil mali ang paniniwala, mali ang aral, nagdudulot ito ng maling pamumuhay. Bagamat ang mga tunay na mananampalataya ay hindi matatangay ng tuluyan ng false teachers and false teachings, ngunit maaari pa rin itong makaapekto ng pansamantala, hindi permanente. Pansamantala sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. Kaya napakahalaga na gaya ng lagi kong paalala, na ine-echo ko ang sinabi ni Apostle John, na subukin natin ang bawat aral, diba? Ang bawat espiritu na napapakinggan natin, kung ito ba ay umaakma sa turo ni Kristo at ng mga apostol, o ito ay gawa lamang ng tao o ideya lamang ng tao. Kaya ko ito binabanggit sapagkat ito ay may kinalaman sa ating pag-aaralan ngayong umaga tungkol sa sulat ni Apostol Pablo sa Book of Colossians na ating pag-aaralan o ating mensahe sa umagang ito. Ang unang mensahe
natin sa taong ito ay hindi tungkol sa ating New Year's resolution. Sino dito ang may New Year's resolution? Nagsawa na ba tayo? Parang wala namang nangyayari sa ating New Year's resolution. Nagsasawa na ba tayo? Hindi tungkol doon yung ating mensahe, hindi ang pagbabago ng ating moral, o yung cycle ng ating pamumuhay, bagamat maganda yung mga bagay na ito, hindi ang ating mensahe sa umagang ito ay ang paalala na tayo ay magpatuloy na lumakad ng nararapat dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ito ay may kaugnayan din sa ating mensahe noong Family Day natin. Kung yun ay nakapatungkol sa ating paglakad natin na ayon sa Diyos, na may kinalaman sa ating relationship, sa ating kapwa. Ito naman ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Colossus chapter 2, verse 6 and 7. Colossus chapter 2, verse 6 and 7. Okay, so parang itong magiging continuation ng ating mensahe noong Family Day. Okay? Sino po ang nakakita na ng Colossus chapter 2, verse 6 and 7? Pwedeng tumayo at basahin. Okay, salamat po. Meron pa po sa ibang salin. Lalaki. Sige, Brother Jeff. Okay, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Wala rito, alam ko wala sa screen, pero babasahin ko po. Babasahin ko sa salin ng ABAB. Ang sabi dito, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. At na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yan, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sumulat si Pablo sa mga taga-Colosas na ang layunin ay upang patibayin ang kanilang pananampalataya. Yung iglesia sa Colosas, hindi sila tuluyang naliligaw o kumakalimot sa kanilang pananampalataya. Hindi ganon yung konteksto nila, hindi ganon yung kalagayan nila. Pero, merong mga filosofiya at mga aral o maling katuruan na nagpapahina sa kanilang pagtitiwala kay Kristo. Yes, okay yung faith nila, pero merong nanggugulo sa kanila, yung philosophy and false teachings. At yun yung reason ng nagpapahina ng kanilang pananampalataya. Gaya ng sabi ko, yung false teachings, meron niyang epekto sa mga mananampalataya. Bagamat hindi tayo madadala niya ng tuluyan, pero kahit papaano, nakakaapekto ito sa ating faith. Okay, yan yung kalagayan ng iglesia sa Colosas. At yung mga false teachings na ito, yung mga philosophy na ito, ipinapakita nito na si Kristo ay hindi sapat. Yung salvation na nagmumula kay Christ, hindi sapat. Yun yung nilalaman ng mga filosofiya at mga katuruan na ito. Ilan sa mga katuruan ito ay ang Cynic philosophy. Ang Cynic philosophy, ito ay nakapatungkol, nakasentro sa morality ng tao. Na kailangan ang tao, ikaw, meron ka lang magandang moral sa mundong ito. Dapat maging mabait ka, dapat malapit ka sa kalikasan, dapat meron kang magandang virtue bilang isang tao, at okay na yan. Hindi mo na kailangan si Kristo, kailangan yan lang. Yan yung philosophy, yung Cynic philosophy. 'Di ba? Against ito kay Christ. Okay?
Meron pa yung Jewish mysticism. Ano yung Jewish mysticism? Ano yung teaching nila? Isa sa turo ng Jewish mysticism na ang mga anghel ay namamagitan sa Diyos at sa tao. Okay? Kaya nga merong pagtuturo na merong mga sumasamba sa mga anghel. Yan yung Jewish mysticism na kung saan nilalabanan nito yung kasapatan ni Kristo bilang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Okay? Yan yung mga teaching noon. Meron pa yung Judaism. Alam naman natin yung Judaism, si Paul, binanggit niya rin dito yung pagtutuli na kung saan ang teaching, di ba, sa Book of Romans, Book of Galatians, may mga Hudyo na nagtuturo na yes, okay yan, sumampalataya tayo kay Kristo, pero kailangan mo pa rin magpatuli. Okay? Para maging karapat-dapat ka sa Diyos. At nilalabanan nito na ang si Kristo ay sapat upang ang isang Kristiyano ay maging bahagi sa sambahayan ng Diyos. Okay? At isa pa, yung SNS. Ang SNS, ito yung isang grupong Hudyo na naghahanap ng kabanalan sa pamamagitan ng mahigpit na pamumuhay at mga ritual. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ano yun? Yung kasama doon yung asceticism, yung sinasaktan yung sarili. Diba, pinapahirapan yung sarili. Diba, si Martin Luther, diba, sabi niya nga na kung meron mang unang tao na makakapasok sa kaharian ng langit dahil sa kanyang gawa, ako yun. Kasi si Martin Luther talagang nagpapakahirap siya. Dinidisiplina niya ng sobra yung kanyang sarili. Pero sinasabi ni Paul na wala yang magagawa. Yes, maaaring pansamantala, pero hindi yan mananatili. So, eto, sa kanila, kailangan ng mga rituals, kailangan ng mga pagpapahirap sa sarili para ikaw ay maging banal. At nilalabanan nun yung kasapatan ni Kristo para ang isang tao ay maging matuwid at banal sa harapan ng Diyos. So, itong mga teachings na ito yung mga gumugulo sa iglesia sa Colosas para panghinaan sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo, para hindi sila lubos na magtiwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya laban sa banta ng maling katuruan, ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang ganap na kasapatan ni Kristo. Sapat si Kristo, amen? Amen? Si Kristo lang sapat na. Si Kristo lang ang malakas. Itinuro niya na si Kristo ang kataas-taasan. Siya ang pinagmulan at layunin ng lahat ng nilikha. At sa pamamagitan niya, ipinakikipagkasundo ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng otoridad at kapangyarihan. So makikita natin, ipinapahayag ni Apostol Pablo, eto si Kristo. Pinakilala niya ng mabuti si Kristo sa iglesia sa Colosas. Kaya dahil dito, hindi na kailangan ng iba pang tagapamagitan para sa kaligtasan. Sapat si Kristo. Wala ring dapat idagdag upang ang mga mananampalataya ay maging ganap na kabilang sa bayan ng Diyos. Di mo kailangan magpatuli ng mga hintil. Di nila kailangan na sundin yung kautusan ng mga Hudyo. Sapat na si Kristo. Wala ring dapat idagdag upang malubos ang pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Sapat si Kristo. Wala ring dapat idagdag upang mas maprotektahan sila laban sa masasamang pwersa. Hindi natin kailangan ng anumang anghel. Sapat si Kristo. Wala ring dapat idagdag upang magkaroon ng mas tiyak na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sapat si Kristo. Kailangan ng mga mananampalataya ay si Kristo. Kaya makikita natin sa chapter 1, verse 13 to 23, ang maluwalhating pagpapakilala ni Apostol Pablo kay Kristo sa mga taga-Colosas. Alam nyo, ang sagot sa lahat ng mga maling aral ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo na siyang katotohanan. Lahat ng false teaching, ang sagot niyan si Christ. Siya yung truth eh. Tama? Sabi niya, ako ang katotohanan. Now, lahat ng teaching na laban kay Kristo, kasinungalingan yan.
Okay? Ano to? Ang kanyang katuruan, ang kanyang persona, kung sino siya, at ano ang kanyang ginawa, ang kasagutan at lulupig laban sa mga maling katuruan. Si Kristo. Gaya ng sabi ko kanina, ang layunin ng sulat ni Paul ay patibayin ang kanilang pananampalataya. Kaya makikita natin sa chapter 2 verse 5 ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa espiritu. At nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. So, i-ano lang natin to, ibigyan natin to ng clarification. No? Sabi ni Paul, sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa espiritu. Huwag nyo tong gagamitin kapag absent kayo ng Sunday. No? Pastor, absent ako ngayong Sunday. Pero, bagamat wala ako dyan sa katawan, nandyan ako sa espiritu. Wag na wag mo tong gagamitin. Dahil yari ka sa Panginoon. Tinitwist mo ang scripture. Okay? Ang kailangan namin pag Sunday, ang katawan mo at ang kaluluwa mo. Wag yung katawan lang na walang kaluluwa, syempre. Dapat kaluluwa mo at katawan mo nandirito. Okay? At sabi niya, nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kahit sino namang lingkod ng Diyos, di ba? Nakakagalak na makita yung kaayusan ng iglesia at yung matatag yung pananampalataya ng mga members ng church kahit na dumaranas ng iba't ibang dagok sa buhay, di ba? Dumaranas sa mga dark providence ng Panginoon. So nananatili at matatag sa pananampalataya. So kagalakan ni Paul na makita ang mga mananampalataya na nasa kaayusan at matatag sa pananampalataya. So ang illustration nito parang parang mga sundalo na handa sa anumang labanan. Bagamat may malaking banta sa pananampalataya ng mga taga-Kolosas, nananatili pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Yes, may gumugulo, pero yung iglesia sa Kolosas nananatili sa kanilang pananampalataya. Okay? Yan yung kaya nagagalak si Paul. And then pagdating sa verse 6, makikita natin ang diwa ng paalala at hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas bilang mga taong tumanggap kay Kristo. Okay? Dahil sila ay may pananampalataya kay Kristo, batay sa mensahe na kanilang narinig mula kay Epapras, yung gospel, narinig nila kay Epapras, and possible na si Epapras yung elder doon sa Colossus. No, nakasama rin ni Apostle Paul. So, sabi ni Paul, dapat yung narinig nilang mensahe, yung gospel na narinig nila, dapat nila itong lakaran. Okay? So tayo mga mananampalataya, dapat lumalakad tayo ayon sa diwa ng ebanghelyo, ng gospel. Sino ang gospel? Si Kristo mismo. Okay? At ito ay hamon din sa ating mga mananampalataya ni Kristo na tayo ay lumakad ng nararapat kay Kristo. At ang paglakad na nararapat kay Kristo ay paglakad na nakatuon sa Kanya mismo. Okay? Kaya sa talata na ating binasa, dalawang katotohanan ang bibigyan natin ng pansin. Ang pamagat ng ating mensahe muna ay lumakad ng nararapat kay Kristo. Lumakad ng nararapat kay Kristo. Yung paglakad mo ba ay nararapat kay Kristo o ayon kay Kristo? O ang paglakad mo ay ayon sa turo ng mundo, ayon sa filosofiya ng mundo, o ayon sa opinyon ng mundo, o ayon sa sarili mo? Kumusta ang ating lakad? So, dalawang bagay yung ating pag-aaralan. Una,
ang panawagan sa mga tumanggap kay Kristo. Pangalawa, ang kailangan sa paglakad ng mga tumanggap kay Kristo. Number 1, sa talata na ating binasa, ang point number 1 natin, ang panawagan sa mga tumanggap kay Kristo. In verse 6, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. Ang mga mananampalataya sa Colosas, tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo. Okay? Ang pagtanggap kay Jesus Christ na tinutukoy dito ni Paul ay hindi katulad ng ginagawa pagkatapos ng paghahayag ng gospel na sinasabi na tanggapin mo si Kristo, sumunod ka sa aking panalangin. Hindi yon yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. So mamaya sabihin ko yung original word ng word na receive. Okay? Ang pagtanggap kay Kristo, gusto ko lang to bigyan ng medyo mas ma-reach tayo. Okay? Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugan ng lubos na pagsuko ng buhay sa Panginoon at pagpapasailalim sa otoridad ni Kristo bilang Panginoon ng ating buhay. Sino dito ang tumanggap kay Kristo? Amen? Pag tinanggap mo si Kristo, gaya ng sabi ko, hindi yung katulad nung tumanggap ka after ng pag-share ng gospel na sumunod ka lang sa sinner's prayer. Pag sinabing tumanggap kay Kristo, nagpapailalim ka sa authority ni Kristo. Tandaan ninyo, ang tinanggap ninyo si Kristo. Okay? Hindi ang sinumang mangaral. Kaya ang maging loyalty natin dapat kay Kristo. Kay Kristo dapat ang loyalty natin. Maraming mga tao ngayon ang gusto lang nila na si Jesus ang tagapagligtas. Ang ganda naman kasi talaga mapakinggan, tama? Si Jesus Christ ang aking tagapagligtas. Pero ayaw nilang maging Panginoon ng kanilang buhay. Gusto lang nila tagapagligtas, ayaw nang maging Panginoon ng kanilang buhay. Ang gusto nila ay iligtas lang sila ng Panginoon mula sa kapahamakan. Ngunit sila pa rin ang masusunod sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ay pagpapahayag na siya ang Panginoon, siya ang may otoridad sa iyong buhay, at siya ang hari ng iyong buhay, hindi ang iyong sarili. Mukhang ang bigat naman ng mensahe nating ng unang araw ng linggo. No, hindi ito mabigat. Ito ang normal na mensahe ng mga tumanggap kay Kristo. Alam nyo, ang Panginoon na ito, si Jesus, hindi siya marahas, katulad ng mga pinapanginoon ng mundo. Hindi siya marahas katulad ng boss mo. Siya ay may mabuting puso. Ang nais niya ay ang kabutihan ng mga mananampalataya. Kaya napakasarap magpasakop sa Panginoon. Amen? Pero ba't ayaw mo? Pasakop natin sa Panginoon ang ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ang mga mananampalataya ay dapat lumakad ng gayon sa Kanya. Sa MBB, ang salin ay mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Okay, yan yung salin. Ang paglakad kay Kristo ay nangangahulugang pamumuhay ayon sa Kanyang mga turo at sa Kanyang persona. Gaya ng sabi ko kanina, ang issue sa iglesia sa Colosas may maling turo, may maling filosofiya. Ang original word ng receive o tinanggap, di ba? Tinanggap ninyo si Kristo ay paralambanyo, na karaniwang ginagamit bilang pagtanggap sa turo ng Panginoong Jesucristo mula sa mga apostol. Yan yung ibig sabihin. Yamang tinanggap ninyo si Kristo, yung teaching ni Christ, kung sino si Kristo tinanggap ninyo, dapat lumakad kayo ng nararapat.
sa tinanggap ninyo. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa Colosas. Kaya dahil tinanggap nila si Jesus, dapat ang lakaran nila ay kung ano ang turo ni Jesus at hindi ang mga filosofiya at maling aral. Kaya tayo, yamang tinanggap natin si Jesus, dapat kaninong turo ang ating isa sa pamuhay at ating tatanggapin? Si Jesus, turo ni Kristo. Hindi ang mga filosofiya ng mundo, filosofiya ng tao, hindi ang mga maling aral, kundi kay Kristo. Ang ganda ng sinabi ni D.A. Carson sa kanyang Biblical Theology Study Bible patungkol dito. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, ang ganda ng sinabi dito ni D.A. Carson. Talagang nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ang kapag tinanggap ng isang tao si Hesukristo bilang Panginoon, tinatanggap din niya ang pananagutan na mamuhay sa isang tiyak na paraan. Merong certain na pamumuhay ang mga Kristiyano. At yun ay nakatuon kay Kristo. Kaya kahit sa pamumuhay natin, hindi dapat tayo namumuhay na ayon sa philosophy ng mundo. Ayon sa ideolohiya ng mundo. Gawin mo ang lahat ng magpapasaya sa'yo. Minsan ka lang mabuhay. Di ba may mga ganun tayo naririnig? Tingin nyo, yun ba yung tinuturo ni Jesus? Ang ganda sa pandinig, tama? Basta gawin mo lahat. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Huwag kang mahihiya kung yan ang totoo. Di ba? Parang ang ganda sa pandinig, tama? Kasi nakatuon sa atin. Pero ano sinasabi ni Jesus Christ? Pasanin ninyo ang inyong krus. Tama? Talikuran ninyo ang inyong mga sarili. Kabaligtaran. So kapag tinanggap mo si Jesus, ibig sabihin, meron kang tiyak, okay, na paraan ng pamumuhay. At yon ay nakatuon kay Jesus Christ. At yung pinakadulo, yung maganda sa sinabi dito ni D.A. Carson, ang malinaw na kahulugan nito ay dapat kay Kristo lamang tumingin ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat nakatuon kay Kristo. Kaya yung sa lahat ng aspect, mga aral, mga katuruan, pamumuhay, dapat nakatuon kay Kristo. Kaya tayong iglesia, yamang tinanggap natin si Kristo, na-receive natin yung gospel, so yung teaching ni Christ, tinanggap natin, dapat lumakad tayo ng ayon sa mga turo ni Jesus. Tama? Ang mga turong ito ay masusumpungan saan? Saan natin makikita yung turo ni Jesus? Sa Bible. Sino dito may Bible? Wala kang Bible. Magsisi ka. Magsisi ka. Sino dito may Bible? Maganda yan. Yung binabasa yung Bible. May mag-i-amen pa ba ng malakas? 2026 na mga kapatid. Next year, 2027 na. Ang mga turo ni Jesus
ay masusumpungan natin sa Bible, sa written Word of God. Di ba si Jesus Christ, siya yung living Word of God. Ang Bible, written Word of God. Kaya kailangan nating basahin ito. Ang dapat na sinusunod nating aral ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ang anumang opinyon ng tao. Hindi ang anumang ideolohiya o mga pilosopiya ng tao. Sapat na ang salita ng Diyos upang tayo ay makalakad ng nararapat kay Kristo. Hindi ang sinasabi ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng boss mo, ng teacher mo, ng malapit na kaibigan mo. Ang truth, ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi ni Kristo. At kung ikaw ay tinanggap mo si Kristo, dapat namumuhay ka at sinusunod mo kung ano ang sinasabi ni Kristo. Amen? Hindi ang anumang ideolohiya ng tao. Hindi ang sinumang sinasabi. Hindi ang anumang sinasabi ng tao. Mga aral ng tao sa mundong ito. Lalo na ngayon, di ba, sa social media, kalat na kalat sa social media. Maraming mga ideology ang social media ngayon. Diba, merong isang influencer na ang sabi niya na ang lalaki na isa lang ang asawa ay mahinang lalaki. Parang nakakaano yun, no? So, dapat marami. Bakit daw? Bakit? Kasi, isa lang yung kaya niyang i-handle. Kaya mahina siya. Pero ang mga lalaki na mayroong maraming asawa, kaya 3 yung niya, hindi niya asawa. Mga babae niya 3. Kaya niya daw i-handle. So, nagpapakita yon ng pagiging malakas ng isang lalaki. Alpha men. Tingin nyo, tama ba yon? So, yun mga maling katuroan. Diba? May nababasa ako ngayon, 2026, hindi pa rin magpapatawad sa 2026. Diba? Maraming mga ganong naririnig tayo na maaari na maka-impluwensya sa atin. Kaya napakahalaga na basahin natin lagi ang salita ng Diyos. Every day, consistent. Basahin natin ang salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Kung ang salita ni Kristo ang siyang nilalakaran natin, tiyak na hindi tayo matatangay ng anumang pilosopiya o maling aral na lumalaban sa kasapatan ni Kristo. So, binabanggit ko lang yung mga ideology ng mundo kasi sa present time natin, yan yung pumipinsala sa mga iglesia. At kung tayo ay nakatuon sa mga turo ni Kristo sa salita ng Diyos, magdudulot ito sa atin ng tamang paraan ng pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Tandaan natin, wala nang maidaragdag pa sa mga aral na ibinigay sa atin ni Kristo kung paano tayo mamuhay ng nararapat at mamuhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sapat na ang salita ni Kristo, sapat na ang salita ng Diyos, at ito ang dapat nating lakaran. Kaya pag may aral tayong naririnig o kahit mga post sa social media, lagi tayong magtanong kung ito ba ay ayon sa turo ni Kristo at ng Biblia bago natin ito paniwalaan at ating ipamuhay. Lagi tayong babalik kay Kristo. Lalo na, 'di ba, sabi ko kanina, sa panahon natin ngayon, maraming opinyon ng tao na papabor sa ating mga makasariling hangarin.
at maglalayo sa atin sa pagpapasakop kay Kristo? Marami. At yung makasarili nating hangarin na pinapatay natin, kapag narinig niya yung magandang aral na yon sa panlabas, pero bulok, nakakadiri sa loob, pag narinig niya yon, na-impluwensya niya yung ating makasariling hangarin, yan yung maglalayo sa atin kay Kristo. Kaya dapat tiyakin natin na ang naririnig natin at ina-apply natin sa ating buhay ay ang mga turo ni Kristo. Si Kristo ang ating kailangan. And number 2, ano naman ang kailangan natin sa paglakad? Ano ang kailangan sa paglakad ng mga tumanggap kay Kristo? Yan yung number 2 natin, ang kailangan sa paglakad ng mga tumanggap kay Kristo. In verse 7, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Verse 7, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, so sa paglakad natin, meron tayong kailangan. Ito yung ganito tayo dapat lumakad ng nararapat kay Kristo. Sa letter A, hinati ko ito sa 3, nakaugat at nakatayo sa Panginoon. Nakaugat at nakatayo sa Panginoon. So dito yung nakaugat sa Panginoon. Nakaugat ba talaga o inuugatan lang? Dapat nakaugat, ha? Okay? Ayon kay D.A. Carson, ang mga pandiwang ito, like yung katulad ng nakaugat at nakatayo, ay nasa passive voice na nagpapahiwatig na mayroong ibang gumawa ng mga bagay na ito para sa kanila. So yung sila ay nakaugat at nakatayo sa Panginoon, hindi sila yung gumawa nito, kundi merong gumawa nito sa kanila. Sino yon? Okay? Ang Diyos mismo. Ang Diyos ang siyang gumawa nito. Ibig sabihin, ang mga tumanggap kay Kristo ay nakaugat at nakatayo sa Kanya at ito ay gawa ng Diyos sa kanila. Okay? Yes, ito ay gawa ng Diyos. Gayunpaman, may responsibility ang mga mananampalataya na maging masunurin sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mga mananampalatayang tinanggap si Kristo ay dapat lakaran ang ginawa ng Diyos sa kanila. So ibig sabihin, dapat sila ay nananatiling nakaugat at nakatayo kay Kristo sapagkat sa paraang ito lamang sila makakapamuhay ng nararapat kay Kristo. Okay? Sino ang may gawa na tayo ay nakaugat at nakatayo kay Kristo? Ang Diyos. At dahil tayo ay nilagay ng Diyos na nakaugat at nakatayo kay Kristo, dapat ba manatili tayo doon o hindi? Dapat manatili tayo doon. Yun yung responsibility ng mga mananampalataya. Yun yung kailangan natin sa paglakad natin kay Kristo. Ayon sa isang komentary, ang larawan ng pagiging nakaugat ay nagpapakita ng malalim at matatag na kaugnayan. Gaya ng isang puno na kumukuha ng sustansya sa isang matabang lupa. Okay? Nakaugat. Okay? Nakatanim siya doon, yung isang puno nakatanim sa isang matabang lupa. Kaya ang isang puno nagiging matatag. Bakit? Saan siya nakatanim? Sa matabang lupa. Kapag di yan nakatanim sa matabang lupa, bagsak yan. Ang nakatayo naman ay tumutukoy sa paglago at pag-unlad na parang pagtatayo ng gusali sa matibay na pundasyon. And sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sinabi ni Pablo na walang ibang pundasyon. Sino ang pundasyon? Si Jesucristo. Si Jesus Christ ang foundation. So,
Anong nakikita natin dito? Nakaugat. Okay, nakaugat sa lupa. Tapos nakatayo, gusali. Okay? So ang dalawang larawang ito, ano ito? Yung nakaugat, tungkol yun saan? Agriculture. Nakaugat, agriculture. Nakatayo, foundation. Architecture. Okay? So, yung dalawang larawan ito, agriculture and architecture, ay nagpapakita na sa buhay Kristiyano, kailangan natin ang parehong katatagan. Katatagan at paglago na nakaugat sa mga turo ni Kristo at sa persona ni Kristo. So, para mas maintindihan natin, si Kristo ang lupa para sa mga ugat sa ibaba. Si Kristo ang lupa. Okay? At siya rin yung pundasyon ng isang gusali. Ibig sabihin, tayong mga mananampalataya ay makakalakad ng nararapat kay Kristo kung tayo ay nakaugat at nakatayo sa Kanya. Okay? Ipinapakita nito kung paano tayo dapat lumakad at magpatuloy sa ating pananampalataya. Ito ay sa pamamagitan ng pananatili kay Kristo. Kailangan nananatili tayo kay Kristo lang. Sino dito ang nananatili kay Kristo? Kay Kristo lang. Huwag kang aalis. Manatili ka kay Kristo. Kapag ang isang puno ay malalim na nakaugat sa isang lupang mataba, kahit tagtuyot o tag-ulan, ito ay mananatili at magbubunga. Okay? Bakit? Kasi nakatanim sa matabang puno. Hindi mismo yung puno ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang ano? Ang lupa. Si Jesucristo. Kapag ang isang building ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon, lumipas man ng maraming panahon, at kahit magkaroon ng lindol, mananatili itong nakatayo. Dahil ba sa building? No. Dahil sa foundation. Sa pundasyon niya. Matibay ang kanyang pundasyon. Mga kapatid, ganito rin tayo. Kung malalim tayong nakaugat kay Kristo at tayo ay nakatayo na ang pundasyon ay si Kristo, kahit sa mahihirap na sitwasyon, hindi ka babagsak. Hindi ka babagsak. Kahit may mga aral na mukhang maganda sa pandinig, hindi ka matutuksong paniwalaan ito dahil ikaw ay nakaugat at nakatayo kay Kristo. Kaya ito dapat yung gawin natin. Dapat lagi tayong nakaugat at nakatayo kay Kristo. Pangalawa, matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa mga mananampalataya. Ang salitang matibay, anong pagkakaintindi niyo sa salitang matibay? Hindi marupok. Malamang kasi nga matibay eh. Hindi madaling masira. Yung kabaliktaran lang yung ano yun. Anong pagkakaunawa yung salitang matibay? Hindi natitinag. Matatag. Okay? So tama yon. Ang salitang matibay ay nagpapahiwatig ng hindi matinag na paninindigan sa pananampalataya, na nagpapakita na ang mga mananampalataya ay dapat manatiling matatag sa kanilang paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mensahe na natutunan nila mula kay Epapras ng mga taga-Kolosas ay dapat nilang panghawakan upang sa gayon hindi sila mauga ng maling katuruan.
Ganito rin tayo mga kapatid. Tandaan natin, responsibility natin na manindigan sa ating pananampalataya. Sa bawat desisyon natin sa ating buhay, sa bawat gagawin natin, ang laging i-consider natin ay yung faith natin sa Panginoong Jesucristo. Ito ba ay makaka-apekto sa faith ko? Ito ba ay ayon sa faith ko kay Christ? Yun dapat yung unang kinukonsider natin. Hindi yung kapakinabangan natin. Okay ba kaya to sa akin? Makikinabang ba ako dito? No. Ang dapat i-consider lagi natin, katanggap-tanggap ba ito? Ayon ba ito sa pananampalataya ko kay Kristo? Yun lagi yung kukonsider natin. Panghawakan natin at lakaran natin ang pananampalataya natin. Mga kapatid, gaya ng lagi kong sinasabi, ipaglaban lagi natin ang ating faith. Magpakatibay tayo, huwag tayong magpatinag sa mga maling aral, sa mga tukso ng mundo. Lagi tayong tumingin kay Kristo. Kahit nasasaktan ka, kahit napapagod ka, kahit dumarating ang panahon na tila pinanghihinaan ka, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Yes, nanghihina ako. Dumarating tayo dyan, tama? Pinanghihinaan tayo. Dahil sa faith natin, nasasaktan tayo, napapagod tayo sa pakikipaglaban. Unang-una sa ating mga sarili at sa mga sirkumstansya sa mundong ito. Pero anong dapat natin gawin? Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Lagi tayong tumingin kay Kristo. At ang pananampalataya natin, ang pinaka magandang ipaglaban sa lahat. Hindi yung ating mga ego, hindi yung ating mga sarili, hindi yung ating mga pride. Ang ipaglalaban natin ay ang ating pananampalataya. Mga kapatid, tayo ay lalakad na may matibay na pananampalataya kung ang ating buhay ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa anumang filosofiya o mga katuruan ng mundo. Hindi sa anumang nangyayari, hindi sa anumang sitwasyon. Tandaan natin, si Kristo ang nagpasimula at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Siya ang ating kailangan. This 2026, at habang nabubuhay ka, ang kailangan mo si Jesucristo. Sa ating sariling kalakasan at karunungan, hindi natin kayang maging matibay sa ating pananampalataya. Tama? So dito yung kaya niya, sa sarili niya. Hindi natin kaya. Kasi kapag nagtiwala ka sa sarili mo, hindi na yung pananampalataya. Sabi ng Panginoon, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Tama? So sino ang kailangan natin? Si Kristo. Kung tayo na hindi nananatili sa Kanya, hindi tayo magbubunga. Kaya kailangan natin si Kristo. Si Jesus Christ. And pangatlo, sumasagana sa pasasalamat. Okay, kailangan natin yan ha. Sino dito yung mapagpasalamat kahit sa malilit na bagay lang? Amen. Sa mga mananampalataya, dapat mapagpasalamat tayo. Ang pasasalamat ay hindi lamang damdamin, kundi tugon sa biyaya at mga pagpapalang tinanggap natin kay Kristo. Ang tunay na buhay ng mga Kristiyano ay isang buhay ng pasasalamat. Okay? Pagising mo pa lang sa umaga, hindi ka ba magpapasalamat? Pasalamat ka kagad di ba? Lalo na sa salvation na tinatanggap natin. At lagi natin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Ang mga mananampalataya sa Colosas ay dapat maging mapagpasalamat sa kanilang kaligtasang natanggap mula sa Panginoon, sapagkat ito ay mag-aalis ng kanilang agam-agam
tungkol sa kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kasi kung sila ay maging mapagpasalamat na, Lord, thank you sa salvation, hindi na sila mag-aagam-agam sa kaligtasan na meron sila. Kasi alam nila na yung salvation na meron sila, tiyak yun. At nasumpungan nila yon kay Kristo lang. Ganito rin tayo. Tandaan natin na ang buhay Kristiyano ay buhay pasasalamat. Gaya ng sinabi ni Paul, in everything, give thanks. In everything, give thanks. Kahit mahirap ang sitwasyon, karapat-dapat na pasalamatan ng Panginoon. At alam nyo, ang Kristiyanong mapagpasalamat, yan ang Kristiyanong hindi nadadala ng mga maling katuruan at ng mga maling ideolohiya ng mundo. Ang tao mapagpasalamat. Di ba, may mga okay lang yan, gawin mo yan para sa iyo yan. Tapos, tatalikod ka sa faith mo. Pero kung mapagpasalamat ka, may contentment ka sa kaligtasan na meron ka, sa mga pagpapala ni Kristo na meron ka, hindi ka na maghahangad na siyang magiging dahilan ng paglayo ng pananampalataya mo. Kaya dapat maging mapagpasalamat tayo. Gaya ng ating mensahe last week, dapat tayo ay maging mapagpasalamat sa pagliligtas na ginawa ni Kristo sa ating buhay. Ang mga Kristiyanong may pusong mapagpasalamat ay tumutugon sa ginawa ng Diyos kay Kristo at laging isinasaalang-alang na ang kanilang buhay ay lubos na nakasalalay sa Diyos, hindi sa kanilang sarili. Ang buhay mo ay hindi nakasalalay sa iyo. Ang buhay mo ay nakasalalay kanino? Kay Kristo. Nakasalalay sa Diyos. Kahit na anong ganda ng mga pangarap mo ngayong 2026, tandaan mo, ang buhay mo ay nakasalalay sa Diyos. Amen? Kaya dapat ang buhay natin, kanino natin pinagkakatiwala? Sa Diyos. Kaya yung mga pangarap mo, dapat kanino mo ibinibigay? Sa Diyos. Ang pangarap natin ay kung ano ang kalooban ng Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo, kung maganda yung pangarap mo sa buhay mo, higit dyan yung nais ng Diyos sa iyo. At ang maganda, na nilalakaran mo yung pangarap mo at yun din yung gusto ng Diyos sa iyo. Amen? So, kaya yan yung lakaran natin sa ating pananampalataya. Una, tinawag tayo na lumakad ng nararapat kay Kristo. Pangalawa, lumakad tayo na nakaugat, nakatayo, at matibay sa pananampalataya na puspos ng pasasalamat sa Panginoon. Tayo ay lumakad na nakaugat kay Kristo. Tayo ay tumayo sa ating pananampalataya na ang pundasyon ay si Kristo. Tayo ay magpakatibay sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghawak sa mga turo ni Kristo at tayo ay magpasalamat sa pagliligtas na ginawa ni Kristo. Lumakad tayo ayon sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo ay hindi maakit ng mga maling katuruan, hindi man lupaypay sa panahon ng mahirap na sitwasyon at manatiling nakatayo at lumago sa kabila ng mga hamon sa pananampalataya. Mga kapatid, ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang nagpasimula at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ang mga Kristiyanong nakaugat kay Kristo ay Kristiyanong lumalago. Ang mga Kristiyanong ang pundasyon kay Kristo, ang mga Kristiyanong ang pundasyon ay si Kristo ay nananatili hanggang wakas. Kaya ang kailangan natin ngayong 2026, walang iba kundi si Jesucristo. Mamuhay tayo ayon kay Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. Lord, salamat dahil kaming mga makasalanan ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na lumakad kami ng nararapat kay Kristo na siyang tinanggap namin. Na nakaugat,
nakatayo kay Kristo, matibay sa pananampalataya at sumasagana sa pasasalamat. Panginoon, marami po kaming hamon na harapin tong taon na ito. Hindi namin alam ang future, hindi namin alam ang araw ng bukas, ngunit Ikaw ang nakakaalam nito. Dalangin ko na samahan niyo kami, Panginoon. Meron kaming mga pangarap, meron kaming mga mithiin. Dalangin namin na pagtagumpayin mo kami. At dalangin namin na ang laging masunod sa aming mga buhay, sa aming mga pangarap, ay kung ano ang nais mo sa amin. Lord, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Dalangin ko po na kami, Panginoon, ay pagtibayin mo sa aming pananampalataya. Ang inyong iglesia, Panginoon, ay tumuon sa inyo. Hindi sa anumang aral, hindi sa anumang katuruan ng mundo, hindi sa anumang nangyayari, hindi sa mga opinyon ng mga tao, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo lang, Panginoon. Pagpalain niyo ang inyong iglesia. Dalangin ko, Panginoon, na ang iglesyang ito ay iglesia na nakatuon kay Kristo. Salamat po sa inyo namin. Binibigay ang lahat ng papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.